Mahirap talaga dahil nag-adjust ka, no? Gustong-gusto mo magtrabaho pero hindi ka makapagtrabaho dahil mayroong threat sa iyong liberty. So, yun, mahirap. Sen, ano po yung totoong nangyari? Kasi may iba-iba yung mga nangyaring balita doon sa pagpasok nyo sa plenaryo, yung nakita na tumatakbo kayong hinahabol kayo ng NBI. Sinabi ko naman yung totoo na pagbaba ko sa sasakyan, pagpasok ko sa pintuan, papunta sa hagdan, ay hinarang ako nung dalawang babaeng NBI. Tapos, sir, NBI kami, sabay dakma sa braso ko. So, nagpumiglas ako, tumakbo ako, hinabulan nila ako, paakyat. May mga lalaki na naman na NBI agents na sumunod sa kanila. So, hanggang sa umakyat kami sa hagdan, kakatakbo ko, overspeeding, nadapa ako. Kaya nasugatan yung aking kamay. Pero nakapasok rin ako sa plenaryo. Hindi lang ako nahuli. Sen, doon sa loob ng plenaryo, nagsisigaw kayo doon, naging emotional kayo. Ano pong naramdaman nyo nung araw na yun, Sen? Frustration. Dahil nga, bakit nila pipigilan ng isang senador para mag-attend ng sesyon sa loob pa mismo ng Senado, no? I was really frustrated. Bakit nakapasok yung mga tao na yon dito sa Senado at ihihinder yung pagpapangsyon namin bilang senador. Sen, alam naman natin na iba-iba talaga yung opinion ng ilang senador, no? Pero ano pong masasabi niyo? Kasi may mga ilang senador nagsasabi na nakakahiya yung nangyayari sa Senado, yung pag-issue ng warrant of arrest, yung pangaharas sa inyo, yung kabuuan po na nangyari, may impeachment pa. Ano pong masasabi niyo doon, Sen? Everybody is entitled to his or her opinion. So, hayaan lang natin sila kung anong opinion nila. At tayo naman na may sarili ring opinion, tingnan lang natin kung kanino yung opinion ang nasa tama. Sen, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Kasi 5 senador po mula sa bagong Senate minority yung nag-file po ng resolution, which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Huwag lang silang atat na atat, no? Na makulong tayo. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga legal remedies na nasa batas na pwede nating i-avail. Sen, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador De Lima. Pero kung titignan natin, Sen, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Unlike po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaki ang pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued by a competent authority. The local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila De Lima, ay ina-avail nila yan. Pero ngayon, na ako na ang nag-a-avail, tinitira na nila. So ano yan, double standard. Kung sila ang nag-enjoy sa privilege na yan, okay lang. Kapag ako, hindi okay. So, kahapon may sinasabi kayo na yung nakikita nyong kabuuan talaga is politika. Kasi maraming ayaw sa mga Duterte, maraming mga ambisyon talaga, yung ilang mga, nasa mga personalidad, mga politiko. At nanawagan kayo kahapon kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag kayo isuko sa ICC po. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Pilipinas.
pwede silang mag-file ang kaso dito. But since yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nilang mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado, ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo siya bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng kagipitan? Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino? Hindi ba ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng mga foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isusurrender na natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yun. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ating gobyerno, ako'y personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan niyo ako na protektahan yung ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan.